Ang pag-aaral po na aking ibabahagi sa umagang ito ay napapanahon maraming nangyari kung paano ang mga kabataan ngayon nakita natin sa mga balita na ang mga kabataan sa loob ng paaralan ay nagiging marahas at may mga namamatay, may nababaril, at sinasabi nga natin na bakit kaya ang ganito ang mga kabataan ngayon. Kuminsan iniisip natin iba na ang mga kabataan ngayon, pero iba na ba talaga ang mga kabataan? Kuminsan nagtatanong, sino ba ang may kasalanan? Ang mga guro o ang mga magulang? Kaya ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ang ating magiging pag-aaral. Ang topic natin ay ang pagtuturo at paghuhubog sa kabataan. Ang totoo, meron ngang sinasabi noon na charity begins at home. So therefore, ang isang bata, ang kabutihan o anumang buhay na nagkakaroon sa labas ng kanilang tahanan, ayon ay nagsisimula kung ano ang buhay mayroon sa loob ng kanilang tahanan. Kung anong mayroong buhay sa loob ng kanilang tahanan, ay iyon yung buhay na nadadala nila sa labas. Kaya tuklasin po natin sa salita ng Panginoon bilang mga magulang, ano po ba talaga ang turo ng Diyos sa atin? Ang talata na akin pong isi-share sa inyo ay nandoon po sa aklat ng Kawikaan, chapter 22, verse 6. Ito po ay ina-address to the parents o sa mga magulang. And I believe na ito ay hindi lamang sa mga Kristiyano na magulang, kundi sa lahat ng magulang. Sabi po dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda man siya, ay hindi niya hihiwalayan. Tayo po ay manalangin na sandali. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na binigay mo po sa amin upang mag-aral ng iyo pong salita. Upang matuklasan namin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita bilang mga magulang na nagpapalaki at naguhubog ng mga anak. Nawa, Panginoon, sa maikling pag-aaral na ito ay mayroon kaming matutunan na maging pagpapala po sa buhay ng bawat magulang na makakapakinig, makakapanood ng pag-aaral na ito. Ikaw po ang aming pinupuri, ikaw po ang aming pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Ang tungkulin ng mga magulang at tagapagturo ay ituro ang mabuti, tama, at banal habang bata pa ang isang tao. Kapag ang mabuting asal, takot sa Diyos, at tamang gawi ay itinuro mula sa pagkabata, dadalhin ito hanggang sa pagtanda at hindi maliligaw ng landas. Sa Kawikaan 13:24, mga magulang, listen to this. Kawikaan 13:24, sabi po, ang hindi nagdidisiplina sa anak ay parang galit dito, ang umiibig ay nagtutuwid. Sinasabi dito ng salita ng Diyos na ang isang magulang na hindi nagdidisiplina sa anak ay hindi niya mahal. Hindi niya mahal. Dahil sabi, ang umiibig ay nagtutuwid. Sa madaling salita, ang pagdidisiplina ay tanda ng pagmamahal. Sa Kawikaan, chapter 22, verse 15, ang sabi po dito, ang kamangmangan ay nasa puso ng bata. Ang pagtutuwid ang magtatanggal nito. Kailangan po na ang mga bata sa bahay pa lang natuturuan na sila ng tamang disiplina. Hindi lamang yung alam nila yung yes, opo, hindi po. Hindi lamang natatapos doon. At habang lumalaki ang isang bata, kailangan siya nagagabayan. Lalo na po ngayon sa panahong ito, napakalaking impluwensya ang social media. Kung ang ating mga anak ay nasa harap ng telebisyon, bantayan ano ang kanilang pinapanood. Kapag sila ay nasa cellphone o nanonood, naglalaro ng online games, ay bantayan po natin sila. Dapat ang mga magulang ay naipapaliwanag ng mabuti ang mga bagay. Ang mabuti at ang masama ay naipapaliwanag sa mga bata. Ngunit hindi lamang dapat na ipapaliwanag, kundi dapat lahat ng itinuturo ng magulang sa kanyang anak ay nakikita ng mga anak sa kilos, sa galaw, sa pamumuhay ng kanilang mga magulang. Sabi nga, kung ayaw mo na may bisyo ang anak mo, kung ayaw mo na makita na isang araw yung anak mo ay umuusok yung bibig,
Sa'yo bilang magulang, hindi dapat nila makita na umuusok din yung bibig. Kung ayaw natin na ang ating mga anak paglaki ay makikita nating umiinom, nagsusugal, dapat hindi nila ito nakikita sa kanilang magulang. Dahil ang mga bata, ang mga anak ay nakatingin palagi sa mga magulang. Kapag ang magulang sa harap ng kanilang mga anak ay nag-aaway, mainam sana kung ang pag-aaway ay simple lang. Ngunit kung ang pag-aaway ng magulang ay makikita ng mga anak na may karahasan, may sakitan, may lumilipad na mga bagay sa bahay, lumilipad ang kaldero, lumilipad ang... At nasaksihan ito ng ating mga anak. Aasa pa ba tayo na hindi nila ito magagawa? Ay nakita naman nila mismo sa kanilang mga magulang. Kaya yung mga galit, puot na nakikita po nila doon sa loob ng pamamahay, pag labas nila, yun po ang buhay na dala-dala nila. Kaya po mga magulang, huwag pong isisi kung kanino man kung bakit napapahamak ang mga kabataan. Sapagkat gaya nga po ng itinuro sa atin ng Diyos sa umagang ito, ang sabi doon, ang tungkulin ng mga magulang, tayo ay tagapagturo. Ituro ang mabuti, ang tama at banal habang bata pa sila. Kapag ang mabuting asal, ang takot sa Diyos, at ang tamang gawi ay itinuro mula pagkabata, dadalhin ito hanggang sa pagtanda at hindi maliligaw ng landas. Ikaw, tayo, kung masasabi man nating mabuti yung buhay natin. Alam natin yung tama, alam natin yung mali. Marunong tayong rumispeto sa matatanda. Maingat tayong magsalita. Maingat tayong kumilos. Hindi ba natutunan natin yan sa ating mga magulang? Hindi lamang sa kanilang pananalita, kundi sa kanilang buhay. Kaya nga kuminsan ang tao sinasabi, kaninong anak yan? Kaya pala mabait,
Kaya pala magalang, kasi anak pala yan ni ganito. At ang magulang niyan, sobrang bait, sobrang magalang. Pero kapag ang isang bata ay sinungaling, sasabihin, sino ba ang magulang ng batang yan? Palaaway, bully, sinong magulang? At kapag sinabi, anak yan ni ganito, diba sasabihin ng tao, kaya pala, hindi nakakapagtaka. So bilang pagtatapos, mga kapatid, ay ipinakita sa atin ng Panginoon na ang panahon ng pagtutuwid sa ating mga anak ay sa panahon ng kanilang mga kabataan, sa panahon ng kanilang pagkabata. Simulan natin na turuan natin ang mga bata. Sikapin na bilang magulang ang buhay natin na nakikita ng mga anak ay maging halimbawa at maging gabay nila hanggang sa kanilang pagtanda. Tayo po'y manalangin muli. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na hinatid mo sa amin sa umagang ito. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang bawat magulang na nanood at nakapakinig ng salita mo sa umagang ito. Kaya nga, Panginoon, pinupuri kita. Pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.